Hello and welcome back po sa ating programang May Kwento Lang. Katulad po ng ating parating pasimula, bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa magdako kayo naroon sa mundong ito. At lagi kong inaasahan na kayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, at laging positibo at masaya habang nanonood sa ating programang May Kwento Lang. Katulad po ng akin na ipangako, itutuloy natin yung ating kwento sa ating pamamasyal dito sa Singapore sa day 2. Doon po sa ating unang na ipalabas na video sa first part, ipinakita natin yung aming pamamasyal doon sa Universal Studio hanggang doon sa kami ay makarating doon sa opening number bago kami pumasok. Sa ngayon naman, ipakikita namin sa inyo kung paano yung sumunod na tagpo nang kami ay manood ng pelikula dito sa loob ng Universal Studio. Ang palabas ay Transformer na may pamagat na Rise of the Beast. Ngayon, hindi ko po ikinukwento yung ganda ng istorya o yung cinematographer nila. Ang nais kong maikwento sa inyo ay yung experience sapagkat talagang nakaka-nervous din. At sana ay maintindihan nyo kung ano yung ibig ko sabihin habang kayo ay nanonood dito sa ating video na itatampok para sa araw na ito, ang panunood sa Transformer. At bilang pasimula, nais kong maipakita sa inyo kung gaano kahaba yung pila na aming pinagdaanan bago kami nakarating doon sa sasakyan na gagamitin namin habang kami ay manunood ng Transformer. So, narito na po. Go, go, go! Transformer. Ayan, Transformer na tayo. Dito po mga kabema, gusto ko lang maipakita sa inyo kung gaano kahirap at kung gaano kahaba ang pila sa panunood dito sa Transformer. Talagang kung wala kang tiyaga ay hindi ka pipila. Makikita ninyo magmula dito sa aming pagpila dito, umakyat sa hagdanan at kung ano-ano pa. Talagang napakahirap bago kami makarating doon sa pinakatuktok para makasakay doon sa cart na sasakyan mo sa panunood ng Transformer. You may wish to visit other attractions with shots on waiting time. Please download our Universal Ticket and follow the extraction route out of the city. I'm supposed to partner with human navigators, but they told me there isn't anyone that can spare, so I asked them, what about the recruits? I mean, if any of you are willing to volunteer, I should have used it on. The more I see all of that, watching that fast, people all start moving out of the city, and follow the extraction route out of the city. I'm supposed to partner with human navigators, but they told me there isn't anyone that can spare, so I asked them, what about the recruits? I mean, if any of you are willing to volunteer, I should have used it on. The more I see all of that, watching that fast, people all start moving out of the city, relinquish what remains of the Allspark, or suffer the wrath of Megatron. The Autobots cannot protect you. They were defeated on our world, and we will defeat them here. So slow that dope stick and listen up.
Now, this is Decepticon Defensive Tactical Training. I am Weapons Combat Specialist, and our objective today is to familiarize you with your Decepticon nemesis. Know him, loathe him, outthink and unite. Ravage, a fierce, fast-moving infiltration specialist of the future of Dito po mapapansin nyo sa aming paglalakad na dadaanan namin yung mga video tungkol dun sa kwento ng istorya. Kaya habang kami ipapaakyat, nadidinig namin na at nakikita, napapanood yung aming inintay-intay at nasasabi ka ng pelikula. Ayun, nagjarapin ka na yun pag wala kami. Pupunta kami naman. What is this? Instruction by the combat coverage. What's your confidence, Sergeant? It's all last resort, sir. You know it has to be clear. Do you understand? soon will brief you on his orders to withdraw the Allspark and transport it to safety outside the city. We can no longer guarantee its protection here on base. Evac has made the run in simulations, but he has never faced field duty before, much less in combat conditions. So anything you can help him with might make all the difference. He has a great deal of faith in you recruits, and I hope he's right. Give up the All-Star, and we give up our future. Thank you, recruits, and good luck. I sincerely hope that one day we get a chance to finish your training. Recruits, evac here. And I do not have a robotic voice. Hey, I'm a robot. It was meant to be a compliment. Supervised. Ngayon po makikita ninyo dito sa screen yung pinaka-instruction habang ikaw ay nakasakay dun sa cart na yan. Kasi medyo delikado at risky talaga eh. Hindi pwedeng, yan o, kailangan nakalock yan at nakahawak ang maigi para huwag kang mahulog kasi iniikit-ikit yan eh. Everyone should have a Habang sinusuot mo naman yung iyong 3D sunglasses. keep hands and arms inside the vehicle at all times. Hold on to your life respect at all times and remain seated because Eva's training methods do not instill me with utmost confidence. Just stick to your script, lady. I really hope we survive this thing. Goodbye, please. I think you mean good luck. Goodbye, please. Mattress in my barracks is a little squishy. Also, I was thinking about taking a couple of months sick leave, maybe starting today. And oh yeah, I intercepted a transmission. Ito na po mga kabema yung sasakyan habang ikaw ay nanonood, kaya makikita ninyo pila-pila dyan para makasakay. Para habang nanonood ka, mapil mo na parang ikaw ay nakasakay doon sa robot mismo. Ngayon po mga kabema, bago tayo magpatuloy sa ating panonood dito sa aking kwento na pagsakay namin dito sa van o dito sa sasakyan ng Transformer, nais ko munang ipauna sa inyo na nung kami sumakay dito, bawal lahat. Bawal magdala ng kahit anuman, maski yung kwintas, itong suot na sombrero, bawal din yan kasi talagang napakahirap ng experience. Isip-isipin ninyo, nakasuot kami ng 3D. Ibig sabihin, gusto nila maramdaman namin, makita in actual experience yung mga pangyayari doon sa pelikula. Ang pinakamahirap dyan, nung kami ay nasa loob na, yung pagbubungguan, yung pagbalik-balik na ng sasakyan, at yung pagbato. Minsan, parang sa mata mong tatama yung mga salamin na nababasag eh. At ang mahirap dyan, nung yung pataas, yung pataas ng ganyan, tapos biglang bumagsak. Ako, yung sikmura ko, parang hindi ko malaman kung masuso kami o hindi. Talagang hirap na hirap kami. Pero masaya experience dahil yung mga kabataan tuwan-tuwa eh. Extreme daw yung kanilang naranasan. Kaya gusto kong maipakita sa inyo yung kapirasong clip
na aming napanood para naman ma-experience nyo kahit papaano yung aming naging karanasan dito sa panonood ng Transformer Rise of the Beast. So ito na bunting video para sa episode na ito. Bago po tayo magpatuloy mga kamema, nais ko munang ibigay sa inyo yung mga highlights kung paano kami nayanig sa aming experience. Dito po sa susunod na video na to, makikita nyo kung paano kami niyuyugyog, tsaka yung pasigsag-sigsag na nararanasan namin na talagang kailangan kumapit para huwag ka mahulog. So panoorin po natin yung video. Warpath! Slow down! What's wrong, Ironhide? Too rusty to keep up? Ngayon, gusto ko namang maipakita sa inyo yung sumunod na yung kwento ko na nagpaikot-ikot kami na para kami talagang hilog-hilog kami kaya ikot eh. Panoorin po natin yung tangkong ito. Ngayon, nais ko namang maipakita sa inyo yung part na papaakyat doon sa para pasabugin yung spaceship, no? Pakiramdaman ninyo kung paano unti-unti kami umaakyat para mapasabog yung spaceship na yun. Gusto kong maramdaman ninyo, no? Pagkatapos saka natin pakikita yung susunod na video. Best and last hope, my friend. Dito po sa tagpong ito, talagang curious kami kung ano yung makikita namin pagdating doon sa taas eh. Kaya yun ang gusto kong maipakita sa inyo. Nung pagbigla sabog nito, ano yung pakiramdam pagka ikaw ay pababa na? Para makita nyo yung aking kinukwento, eto na po, ipakikita ko sa inyo yung video. So ayan po mga kamema, ipakita namin sa inyo kung gaano kahirap yung aming mga naging sitwasyon, kung paano kami ay talagang hirap na hirap nang kami ay sumakay na doon kasi ibang karanasan talaga eh. Yung pagsisirko-sirko, yung pagtabling-tabling at yung pagbagsak, lalo na yung sinasabi ko, pagbaba nung kami ay kunyari doon sa pelikula ay sumabog yung spaceship at kami tuloy-tuloy na nahulog. No? Ibang-iba experience. So hindi ko na po pahahabain pa yung aking pagkukwento at total napanood naman ninyo yung ating video clip. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko naman maipakita sa inyo yung ating susunod na episode para sa aming pamamasyal dito sa day 2 kasi medyo marami kasing activities kaya pinagputol-putol ko para hindi naman kayo masawa sa panonood doon sa ating mga kwento. So panoorin po natin. Dito po sa portion na ito, pagkukwentuhan natin yung ginawa nila na replika ng Tomb of Egypt. Ipapakita nila o papakita natin yung mga makikita natin kung tayo ay pupunta naman sa Egypt. Replika lang ito. Tapos dito naman, ipakikita namin sa inyo yung galing na Singapore sa paggamit ng laser, fire, water, at lights sa kanilang presentation sa mga video na mapapanood natin sa gabi ito. Ang palabas ng kanilang ipapakita ay yung Wings of Time. Kaya tignan natin kung ano yung kwentong nakatago sa puntong ito. Ayan po mga kamema yung ating video para sa susunod nating episode. At sana po ay magkasama-sama tayo muli at sama-sama natin panoorin itong part 3 ng ating episode ng pamamasyal dito sa loob ng Universal Studio. So hindi ko na po pahabain pa yung ating pagpapaalam at inaasahan ko na kayo ay makakasama muli. Kaya hanggang dito na lamang. Bye! Ito po ay Disney's na may kwento lang, nilang iyong labing kulang. Ito po ay Disney's na may kwento lang, mga kwentong pang-akin-akin lang. Mga kwentong pang-akin-akin lang.